Mga kwento ni Fermo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Benneth. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ng aming pamilya at nangyari ito sa Bindoy, sa Negros Oriental. Paunawa lamang, Sir Seth, na lahat ng mababanggit na personalidad maliban sa akin ay ginamitan ko ng ibang pangalan. Pagbibigay respeto ito sa reputasyon nila. Taong 1991. Kakatapos ko pa lamang noon ng high school. Mangingisda ang pamilya namin. Malapit lang din naman kasi sa dagat kami nakatira. Hindi ko lubos akalain na ang mga kababalagan na yan ay totoo. Payapa kasi kaming namumuhay pero isang araw, may bigla na lamang magpapabago ng pananaw namin. Meron namang ibang nakasaksi noon, lalo na yung malapit na kapitbahay. At kung hindi sa tulong ng isang tao, mapapahamak dapat ang kapatid ko. Nagpagawa kami ng bangka. Kasi ngayong isang bangka ay bumigay na. Ang tagagawa nito ay hindi sa amin nakatira kung hindi sa bukid. Taga-bukid ng Nalundan na siyang pinupunta namin para sabihing bibili kami ng bangka nun. Kami ng tatay ko magkasama nun. Napakalayo ng lugar. May habal pero pahirapan talaga ang daanan. Nakakalula ang bangin dahil bundok na bundok ang Nalundan. Nang makarating kami ay abala ang tagagawa ng bangka. Ang sabi lang ng taong ito na pangalanan nating Mang Ram ay kailan ba daw gagamitin kasi nga may ginagawa pa siyang iba. Ayon naman sa tatay ko, kapag bumalik na yung habagat, sa makatwid, sa buwan ito ng Hunyo. Gaano ba kalaki? Teka, sumama kayo sa akin at may nagawa naman akong isa. Tingnan nyo kung ito ba yung sukat na gusto nyo. Dinala kami sa likod ng bahay. Saktong-sakto na para bang sinasadya ang lahat kasi nga, singlaki ito ng bangkang nasira namin. Sabi ng tatay, yun daw, pwede na yun. Mabilis nagkasundo, siya na raw maghatid. Bukas ay naroroon na umano ang bangka sa bahay. Alam nyo, nakakaawa po itong si Mang Ram. Hindi isinasakay sa sasakyan ng bangka. Pinubuhat lamang ito at naglalakad lamang hanggang sa makarating sa amin. Hindi naman ganoon katandaan ito. Pero hindi din biro ang layo ng lugar. Parang ang may agimat kasi nga, ayon sa naririnig ko sa iba, hindi daw ito nagpapahinga. Diretso talaga umano ang lakad at magpapahinga na lamang kapag ibinaba na ang bangka. At doon mismo sa kung saan niya hihahatid. Pinakain talaga ito ni tatay. Inasikaso. Isipin niyo madaling araw pa raw yung pag naglakbay tapos mga 9:00 ng umaga yung dating. Kakaiba. Habang kumakain kasabay ni tatay, pahinto-hinto itong si Mang Ram. Yun bang sisipat sa isang banda tapos nakikita ko noon ang pasimangot na mukha niya. Tumango pa nga tapos silip sa silip ng gilid ng bahay. Tinanaw niya yung tahanan sa likod na kung saan naman naroroon nakatira si Ate Amier. Hanggang sa napansin ni nanay ang kakaibang kinikilos kaya sinabi nito sa akin kung ano kaya ang problema ng karpentero. Naroroon kami sa sala nun, samantalang sila ni tatay ay nasa may beranda. Hindi ko po alam na baka masama lang po yung pakiramdam, baka nagdudumi. Matapos kumain, naglilibot ito sa bahay. Hanggang sa doon sa tahanan nila Ate Amier. Si ate noon ay malapit ng mga nakatang asawa nito ay naroroon sa bais. Lingguhan lamang ito kung umuwi. Bumalik ito sa beranda at may sinabi na siyang nagpatakas sa aming pamilya. Anak mo ba yung naririyan? Iyang buntis? Maram, buntis at malapit ng mga anak. Wala siyang kasama. Bakit mo naman natanong yan, Ram? May problema ba? Ang sabi ni Mang Ram ay maigi sigurong samahan kasi baka may kung ano pang mangyari. Kanina pa umano siya may napapansin. Katunayan habang papasok na siya ng lugar namin,
Nakaramdam siya ng kakaiba. Sobrang agresibo ng aswang. Hindi ba nagrereklamo yung anak mo? May umaaswang at sa tingin ko hindi lang nag-iisa. Nagkaroon talaga ng saglit na katahimikan noon matapos makapagsalita ni Mang Rama. Nagkakatitigan kami ni nanay, habang si tatay naman ay napapakunot ang mukha. Hanggang siya, "Huwag ka namang manakot, Ram. Wala namang aswang dito tsaka totoo ba yung mga yan?" Hindi ako nananakot. Meron talaga. At alam na alam ko ang mga aswang kasi nasa liblib ako nakatira. Nagtataka lang ako kung bakit nakarating dito. Kung sa bagay, mahirap nga namang paniwalaan pero ito lang talaga yung mapapayo ko. Bantayan niyo ang anak niyo sa maniwala man kayo o hindi. Basta tingin ko lang ay may mangyari diyang masama. Hindi ko masasabing sigurado pero dapat mag-ingat. Nagmamalasakit ako kasi marami akong suki dito na nagpapagawa ng bangka. Lalo na kayo't ang babait niyo pa. Ito, may ibibigay ako. Ibabad niyo sa tubig tapos kung saan nakahiga yung anak mo, ilagay mo sa gilid Makikita mo yung sinasabi ko. Huwag mong iwawala to. Nag-iisa na lang ito. Wala lang kaibigan ko yung dalawa Ibinenta ata ng lokong yun Ano ba to, Ram? Ang sabi nito, trabong ko umano ng pagong. Mabisang sa bulag at mabisa din ang pangontra sa bulag. Basta ilagay lang daw sa palangganang may tubig. Babalikan niyo na lamang umano matapos ang ilang araw para kunin ang kanyang tangan. Maliit na bato lamang ito. Hindi perpektong bilog pero hamis o makintab at itim na itim. Malaki lang ng konti sa buto ng sampalok. Nagpaalam ng Ginoo pagkatapos nito. Basta bantayan daw ang ate ko. Seryosong-seryoso siya, Sir Seth, bagay na parang kapani-paniwala. Oo, at medyo nag-aalangan kami kung totoo ba ang aswang pero sabi ng tatay ay subukan umano. Kaming lahat noon ay doon na sa bahay ni ate tumambay. Nagtaka pa nga ito Ang sabi noon ay bakit daw kami naroroon na parang may mga problema pa. Anak, yung karpintero ng bangka. Inaaswang ka daw. Bantayin ka daw namin. Ang sabi ni Ate Amiera hindi daw ito totoo. Lumalabas nga daw siya minsan kapag gabi. Isang gabi lang naman, anak. May gusto lang akong patunayan kasi nga seryoso yung tao Sige na, huwag ka na magreklamo. Ngayon lang naman ito Tsaka walang mawawala. Takip silim na ng mga panahon na ito. Tinapos pa namin ni tatay ang pagtatahi ng lambat. Hanggang sa noong palubog ng araw, sabay-sabay kaming nagtungo sa tahanan ni ate. Kalahati amakan at kalahati semento ang bahay. Pero nakaangat din ito sa lupa pero walang silong. Ang bubungan naman ay gaya ng karamihan, gawa sa nipa. May isang silid, maliit na sala at maliit na beranda. Doon nagsaing si nanay. Doon nagluto ng ulam at ang mahihigaan namin ay dinala din doon. Ultimo musketero. 3 kaming magkakapatid, Sir Seth. Ako na lamang noon ang walang asawa. Ang pinakapanganay na lalaki ay naroroon sa kabilang nayon nakatira. Malalakad lang naman. Pagkatapos maghapunan, dala na rin ang tensyon ay pinahira ni nanay ng lanang tiyan ni ate. Etong si nanay kasi ay medyo may paniniwala sa aswang. Katunayan ni nagsaboy nga ito ng asin na hinaluan ng lana. Sa mga magtataka, nasa tabing dagat po kami nakatira at malamang yung buhangin ay may halong asin na yan. Pero magtataka kayo kung bakit may nakakagalang aswang, di ba? Kaya nga hindi talaga ako naniniwala dyan sa asin na pangontra sa aswang. Maliban na lang siguro kapag hinaluan ng langis. Pwede din mga munggo. Yung panakot talaga yan. Itong mga nalalaman ko huli ko nang natuklasan pero sa panahong yun na may nangyari dati, wala talaga akong kalam-alam. Nung matutulog na si ate, nagsisimula ng maganda si tatay ng batya na may lamang tubig. Nilagay niya ito sa gilid ng katre ng ate. Naroroon kaming lahat sa silid. Nakapungkalo na parabang nanglalamig. Si ate lang ang nasa katre nun. Tapos ay nilagay na ng tatay yung trabungko sa tubig. Tulog na si Ate Amera. Mga pasado 8:00 ata nun.
Pero wala, Sir Seth. Titingnan daw ang tubig, wala naman. Ano bang sabi nun ni Mang Ram? Kapag binabad sa tubig ay makikita namin. Sabay-sabay kami noong nakadungaw sa may batya. Nagbuka kami mga nilaysan ng bait nun. Iniikot-ikot pa ng tatay ang batya pero wala naman. Hanggang sa nakaramdam ako ng pagkaihinon. Nagtungo ako sa beranda. Nilawit ko lang doon. Tapos doon ako umihi. Pasipol-sipol pa ako ng mga panahon na ito. Pero maya-maya lang, mabilis akong napadapa. Nakakita ako ng kung anong hayop na napakabilis gumapang. Hindi ko mawari kung ano. Malaki ito at napakabilis. Sinipat ko kung saan ito nagtungo. Hanggang sa may nakita akong umaakyat ng niyog. Tinamaan ng liwanag mula sa amin at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko gawa ng nakakakilabot ang postura nito. Tao siya na may mahabang kamay. Dali-dali akong gumapang. Sinabi ko kay tatay ang nakita ko. Malamang sa malamang, yun na yung aswang. Napatanong si tatay kung saan banda. Sabi ko ay nasa gilid lamang ng bahay. Binuksan ng bahagya ang bintana. Nang sumilay na si tatay, kaagad din itong sinara. Wala naman sa puno. Naririyan o. Nakatingala lang sa bintana. Mahinang sabi ni tatay nun. Dagdag pa niya. Aswang ito. Dahil nga nakakatakot umano ang mukha. Umusog ako at sinilip sa sala yung nasa puno. Nakita ko pa rin. Sabi ko, kung may nakadungaw sa bintana, ang ibig sabihin ay hindi lamang iisa ang nilalang na yon. Walang hiya. Totoo palang inaaswang itong si ate mo. Huwag niyo nang gisingin. Dito na lang tayo magbabantay. Kala ko sa tubig titingin sa labas naman pala ng bahay. Sinubukang sumilip ni nanay. Napapatakip ng bibig at kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya. Ang sabi niya, aswang daw talaga. Kinalikot ko ang amakan. Sinilip ko yung nasa bintana. Nakita ko rin ito. Nakatingala at umaamag ang mga mata. Dito na nagbago ng tuluyan ang pananaw ko at aminado ako noon na maging sila nanay at tatay. Ganun din. Napakalapit lang. Nakaumang talaga sa gilid lang ng bahay. Nakahubot-hubad at nakikita ko yung hubad na katawan nito. Mahina kong sinabi sa mga magulang ko kung bakit tila parang walang pake. Ba't parang walang malay ang mga yon kahit pa nakikita na namin? Pwede naman sigurong tagain ng itak. Kapag binuksan yung bintana tapos sinambalos ng itak, malamang tatamaan yun eh. Ang sabi naman ng tatay ay wag daw magmarunong. Hindi daw namin alam ang kayang gawin ng mga aswang. Ano, hahayaan lang ba? Hindi ba itataboy? Tanong ng nanay. Ayon din sa tatay ay ipapaalam daw namin kay Mang Ram. Pupuntahan daw namin bukas sa mama. Basta't wag lang daw kaming lalabas at manatili lamang doon sa silid magdamag. Ganun talaga yung ginawa namin. Nakatulog na lamang ako at pagkagising ay wala na yung aswang. Alam na ni ate ang mga nakita namin. Madaling araw ay nagising daw ito dahil naiihi pero pinigilan ng nanay. Nakita din ni ate ang nilalang at dito na siya naniwala. Kasama ako ng tatay ng punta namin si Mang Ram. Sakto't pagkarating namin ay papalapit ito at patungo pa sa bahay. Sinabi ng tatay rin lang lahat. Ultimong yung mga sinabi ko kagabi na parang wala lang yung aswang. Kala namin dun sa tubig makikita o. Wala ka naman kasing sinabing iba kung hindi ilagay sa tubig yung bato tapos makikita na namin yung aswang eh. Ay nako, hindi doon sa tubig lalabas oy. Saan ka ba makakita ng ganon? Kaya parang wala lang yun kasi nga iniisip nila na hindi niya sila nakikita. Nagtatago sila sa sabulag eh. Malakas ang sabulag nila at nagtitiwala sila dito. Pero yung hindi nila alam, mas malakas ang tangan kong ipinahiram sa inyo. Dapat hindi na lang kayo nagtungo dito eh. Doon din naman ang punta ko.
Uunahin ko na lang yung problema niyo at baka mapano pa yung anak niyo babae. Wika ni Mang Ram. Napapatanong si tatay sa kung ano ba talaga si Mang Ram kasi nga kung ilalarawan na daw ito ngayon, parang itong isang albularyo. Hindi ako albularyo, basta marami lang akong karanasan dyan sa aswang. Doon na lang tayo mag-usap sa inyo para malaman natin yung mga gagawin. Kailangan ko din kasi ng katuwang eh. Dalawa, di ba? Hindi magiging madali kapag ganito. Bumalik kami sa amin at kasama na itong si Mang Ram. Diretso ang ginoo doon sa bahay ni ate. Sinabihan si Ate Amier na wag na muna doon sa bahay na yon. Sa tahanan na lang daw namin. Itong silong nyo, Relar, lagyan yun lang ng aroma. May mga aroma naman siguro dito. Tapos ako'y pansamantala dito sa kabila. Dito lang sa kung saan nakatirang buntis. Kailan ba yung uwi ng asawa nito? Sa Sabado pa ng gabi. Bukod doon sa mga nabanggit mo, ano pa bang mga gagawin, Ram? Para naman makapaghanda ka agad. Mukhang alam na ito ng mga kapitbahay. Sinabihan siguro ni Pasing. Mas maganda kapag maraming nakakaalam. Makakatulong yan. Sa ngayon ay pag-aralan ko muna ang galaw ng mga aswang. Kung saan dumadaan at kung saan ito pumupuslit bago pa nagtutungo dito. Malamang taga-Manhuyod to eh. Kamakailan lang may ginambala ng aswang dun eh. Mabuti na lang at may albularyo dun. Dalawa din. 2 aswang at mukhang mag-asawa. O baka naman magkapatid. Mungkahi ni Mang Ram. Kami ni tatay noon na mangunguha ng aroma. Yung tinik ba? Marami sa amin noon pero mahirap nga lang manguha ng tangkay kasi masukal. Konting mali, tiyak magkakasugat-sugat talaga. Matapos naming makakuha noon ay inilagay kaagad sa silong. May silong kasi itong bahay namin. Kumpara kina ate na bagamat nakaangat sa lupa ang sahig pero walang silong. Wala sa mga sandaling ito si Mang Ram. Nagtungo daw sa bakawan ayon sa nanay. Ako naman ay pupuntahan ko siya kasi nga lumalakas ang kuryosidad ko noon at gusto kong malaman kung paano ba huhulihin ni Mang Ram ang nilalang. Nakita ko siyang nasa putikan. Tinatanaw ang taas ng mga puno. Lumapit ako. Hindi naman ako sinita. Hapon na noon at kung hindi ako nagkakamali. Mga nasa pasado 4:00. Sunod lang ako ng sunod noon. Hanggang sa makarating kami sa may maliit na sapa. At dito niya sinabing doon daw ang daanan. Mabilis kong sinipat ang putikan. Wala namang mga bakas ng tapak. Wika ko pa. Paanong doon ang daanan ni wala namang pananda na may tapak nila? Sa itaas ng puno sila dumadaan dong. Maingat yung mga aswang na yan. Akala mo kaluluwa lang kasi parang ang gaan eh. Hindi gagalaw mga puno kapag dumaan yan. Ganyan sila katinik. Naging maalinsangan ba kagabi tapos may naamoy kayong mabaho? Sabi ko ay hindi naman maalinsangan at wala rin kakaibang amoy. Bakit po Mang Ram? Wala. Ang ibang aswang kasi may dalang kakaibang amoy tapos medyo maalinsangan. Wala namang ganun kagabi. Ibang klaseng aswang ito at kung hindi ako nagkakamali, kaskas. Sandali. Huwag kang lilika ng hingay ha. Teka. Naging seryoso ito bigla. Halata na nakikiramdam. Sobrang masukal na ang lugar nun. Hindi makikita ang labasan. Maya-maya, naglakad si Mang Ram tapos tingala na naman at hinto. Nasa lilim na kami noon ng napakalaking puno ng bakaw. Dito sila tumatambay. Nandyan sila sa paligid. Alam nilang naririto tayo. Tingnan no, pakinggan mo maigi ah. May naririnig kang tunog ahas no? Ako naman noon napatigil saglit sa paghinga. At inaalam kung meron bang tunog ahas pero wala naman. Sabi ko ay tagiktik lamang ng bakawan ang naririnig ko tapos may pumutak na manok. Hindi manok yon. Isa yon sa nililika nilang tinig. Kanina parang ahas ngayon pumutak na. Kagaling magpanggap, di ba? Pero hindi nila ako malilin lang. Dito, sumunod ka sa akin. Sumuong siya doon sa mga nipa. Hanggang tuhod ko ang putik. Hirap na hirap ako. Hanggang sa makarating kami sa isang banda na medyo madilim. Yung tipong halos hindi na nalulusutan ng tama ng liwanag.
Dahan-dahang inangat ni Mang Ram ang kanyang kamay at may tinuro ito. Kaagad ko namang sinipat yon. Nasa may espasyo ang tinuro niya. Bali sa gitna ng liblib na ito ay merong espasyo. Wika ko ay wala naman akong nakikita maliban na lamang sa nipa at bakaw sa kabilang parte. Tingnan mong maigi yung tinuturo ko. Nipa yan pero titigan mo. Tinitigan ko nga ng maigi. Hanggang sa napadilat na lamang ang mga mata ko gawa ng may naghuhulmang tao nun. Iisipin mo mga dahon lamang ng bakaw na halos sumalik sa lupa. Pero may napapansin akong imahe. Ano bang tawag dito? Parang hunyango na ginagaya ang kulay ng kung anumang bagay na pinapatungan. Ganon. Hanggang sa gumalaw ito at papasok sa loob ng bakawan. Pero binabaybay ang pilapil sa kabila. Kitang-kita kong naging imahe na talaga ng tao yon. May kasywal na kasuotan. Dalawa sila. Babae at lalaki at sa tingin ko ay hindi pa ganon katandaan. Parang nasa edad 30 lang. Ang sabi ni Mang Ram ay hindi ngayon gabi ang balik ng mga aswang. Malamang bukas o hindi naman kayo sa makalawa. Dahil nga naaktuhan daw namin. Kung sakaling wala kami doon sa lugar ay nakapatong na ito doon sa malaking bakaw na sinasabi niya kanina. At makikita daw sa itaas ng bakaw na yon ang bahay nila ate. Umahon kami sa putik. Patungo na sa may espasyo. Para bang papasukin ni Mang Ram yung dinaanan ng dalawa kanina. Hindi ako nagkamali. Patungo nga kami doon at talaga namang binaybay namin ang pilapil. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Kinakabahan ako ng gusto. Nagtanong ako sa kanya kung ano bang gagawin niya. Pero hindi ito nagsasalita. Gusto ko nang umuwi pero natatakot naman ako. Hanggang sa huminto na naman ito at sinabing naroroon na umano sa may kalsada ang mga aswang. Pagkasilay ko sa pwesto niya, tanaw ko doon ang kalsada. May dalawang taong naglalakad. Palayo ang mga ito at yun ang nakita ko kanina. Napapailing ako gawa ng wala man lang kadungis-dungis sa mga ito. Taga rito lang sila. Nililin lang tayo. Nararamdaman ko na dito lang sila sa malapit na katira. Tingnan mo, masdan mo. Hihinto yan. Matapos lang magsalita ni Mang Ram, hinila niya ako pakabig sa gilid pero natatanaw pa rin ang dalawang tao. Itong kalsadang ito ay patungo na ito doon sa main road. Hindi pa sementado ang kalsadang yon. Huminto nga at gumilig din sabay tingin sa kinaroroonan namin. Yung tipong mahahalata talaga ang pagiging aligaga ng mga ito. Wika ko pa nun. Ano nang gagawin ni Mang Ram? Ayon naman dito ay mamasdan niya kung saan uuwi. Kahit pa abutin ng gabi ay susundan daw niya ito. Kung gusto kong sumamay ayos lang. Wala naman umanong mangyari sa akin. Tinitingnan lang namin ang dalawang tao. May napapadaan pa nga noong motor tapos para lang wala ang mga ito. Hindi ko makilala buhat ng medyo malayo ang distansya. Kung tagaroon lang yon malamang kapag lumapit, makikilala ko ang mga ito. Biglang umabante sa paglalakad si Mang Ram. Naglakad na parang pupuntahan niya mga ito. Napamura ako kasi nagulat talaga ako sa kinikilos niyang yon. Sumunod ako ng walang ano-ano hanggang sa unti-unti ko nang namumukhaan. Napahinto ako kasi nakita ko na yun sa poblasyon eh. Hindi ito taga rito kung di taga sa poblasyon. Hanggang sa naisipan kong lumapit. Si Mang Ram ay huminto sa tapat ng mga yon at tinitigan ng mga ito. Nagsalita ang babae at ang sabi ano ba ang problema nitong matanda at kumakatitig ay masama. Anong ginagawa niyo doon sa loob ng bakawan? Ang sumabata itong lalaki. Pangalanan pala natin silang Iyay at Yomi. Ang sabi nitong si Yomi ay gumagala lamang daw sila tsaka ano ba umanong pakialam nitong si Mang Ram. Nagmamaang-maangan pa kayong dalawa. Mga aswang kayo. Inaaswang niyo yung buntis eh. Kapag nakita ko pa kayo dun, hindi na pakikipag-usap yung gagawin ko sa inyo.
Yabang mo naman. Namamarintang ka? Ano ebidensya mo, Aber? Huwag mo kaming tinatakot ha. Kapag nagkita tayo muli at ganyan pa rin yung ugali mo, papatayin kita. Wika ng lalaki at hinilang kasama at tumalis na. Si Mang Ram ay nakasunod lamang ng tingin sa mga ito. Nagtuloy-tuloy ng lakad ng mga yon hanggang sa lumiko sa unahan. Babalik sila mamaya. Nagkamali ako ng duda kanina. Babalik yan. Akala ko natakot dahil naroroon tayo eh. Kung hamon ang gusto nila, malalaman natin yan mamaya. Tara na, madilim na. Takip silim na sa mga puntong ito. Hindi ako nakakibo. Abot langit ang kaba ko kanina, lalo na noong nagbanta din ng lalaki. Ang tatapang. Pagkarating namin sa bahay ay sinabi ni Mang Ram ang mga nangyari. At dumugtong ako na hindi ito tagaroon banda. Bagkos ay parang nasa sentro nakatira kasi minsan ko nang namataan ng mga yon. Maaring tama ka dong. Masyado lang malawak ang teritoryo nila at ginawang tambayan tong lugar kapag sinusumpong. Nakakita ng buntis kaya hinamak nila. Malamang itong lugar na ito, lalo na doon sa may liblib, ay may pinatay na doon at silang may kagagawan eh. Magsiyanda kayo ha. Bibisitahin mamaya. Iba makabanta kapag aswang, tinototoo. Hindi ko inakala na hindi matitinag sa akin sa kabila ng tangan kong dala eh. Malamang may pinaghuhugutan ng tapang yon. Si nanay. Kitang-kita ko ang pangilid ng luha sa mga mata habang sapo ang dibdib nun. Habang si tatay naman hindi nakapagsalita. Si ate ay naroroon din kasi nasa bahay na mismo kami nag-uusap. Hindi pinauwi si ate. Doon sa may gitna ng sala, nilatagan ng plywood at banig. Doon magpapahinga si ate nun. Nagbungkahi si Mang Ram na pasuotin ng damit na iba ang ate ko. Pwede daw damit ni tatay at nanay na yung hindi pa nilabhan. Tapos ipapahawak kay ate ang trabong ko. Pero bago mangyari yun ay ibababad muna umano sa suka. Itatago umano nito ang presensya ni ate. Ang amoy naman ay itatago ng suot na damit na galing sa mga magulang ko. Wala namang reklamo si ate Amier. Pero katulad ni nanay ay nangingilig ang mga luha sa mata. Nanginginig pa nga noong bihisa na ito. Yung mga aswang ay doon daw ito bubungad sa kabila. Doon daw si Mang Ram tatambay. Titingnan niya ang pagbabanta ng mga ito kung gaano katatag gawa ng makikipagpatayan daw siya doon. Wala talagang nakakibo sa amin nun. Nagtitiwala kami sa mga saad nitong si Mang Ram. Maliit na tao lang si Mang Ram pero makisig ang pangangatawan niya. Kung sa Bisaya pa, busok na putot. Kilalang kilala ito dahil nga ang galing gumawa ng bangka. Lahat na ata ng mga bangka doon na gawa sa malaking kahoy ay galing sa kanya. Mga 10:00, gising pa kami. Napakatahimik, walang pag-uusap, kapwa nakikiramdam. Nakaiga si ate at nasa loob ng mosketero. At yung mosketerong yon ay may itinabon na itim na tela. Yun din kasi ang payo ni Mang Ram para doble-doble na umanong proteksyon. Gising din si ate. Kita ko sa mukha nito yung tensyon. Si Mang Ram ay nagpaalam na doon na raw siya sa kabila. Sinundan ko ito ng tingin. Kumabig ako sa bintana at tinanaw ko talagang matanda nun. Naglilibot pa ito sa bahay tapos umupo na doon sa beranda. Hindi ko talaga tinatantanan. Kaya nga ang bawat bahagi ng kwento ay dinidetalyo ko kasi nga mata ko mismo ang nakasaksi nun. May napapadaan sa gilid ng bahay. Mga mananagat ito na sa tingin ko ay naglalambat lang dyan sa bababaw. Para sa maliliit na isda kasi ang dalang lambat na ito. Napatitig pa nga ako kasi akala ko kasama sila ng mga aswang. Basta't antok na ako noon pero tinitiis ko lang. Hanggang sa nakita ko na yung aswang. Alam niyo ba kung saan banda? Sa bumungan. At sa mga puntong yun ay alam kong alam ni Mang Ram na naroroon na ang nilalang sa bubungan ng bahay nila ate. Nakita ko ang kinikilos ni Mang Ram na para bang ay pumipitlag. Pero mantakin yung wala man lang nilikang ingay ang nilalang. Hindi umalingas-ngas ang nipa na bubong. Tapos may isa pa. Naroroon naman ito sa gilid na bigla na lumitaw.
Gumagapang, mahaba ang buhok at nakahubot-hubad. Hindi ko alam kung bakit nakikita ko itong aswang. Samantalang naroroon naman kay ate ang trabong ko. Naisip ko na baka may ginawa si Mang Ram. Walang ano-ano ay tumayo si Mang Ram, tapos ay bumaba ng bahay. Napakakalmado. Nagsindi pa ito ng tambako at tumitingala sa itaas na animoy may malalim na iniisip nun. Itong aswang ay nakakapangilabot ang kinikilos. Gumapang ito sa dingding. Sumilip pa ng siwang. Doon ito banda sa may kisame. Hindi ko inaasahan na itong sila nanay at tatay, maging si Ate Amir ay nakasilip din. Kanya-kanya sila ng siwang. Parang mga gagamba na nakasalampak sa dingding. Nanginginig si ate ng mga panahon na ito. Si nanay naman ay panay tapik kay tatay. Hindi na ako lumipat ng pwesto gawa ng maganda yung pagkasilip ko doon. Hanggang sa tinapon na ni Mang Ram yung tabako. Maya-maya'y humarap sa bahay. Malapit lang talaga kaya't kitang-kita namin yon. Biro nyo kapag bumaba ka ng kusina. Sa hagdan ng kusina, mga ilang metro lang ang dingding na ng bahay ni ate. Siguro ay nasa 5 metro mahigit. Basta't malapit at malinaw na malinaw ang aswang. Idagdag pa dyan na may ilaw na nakakabit sa puno ng niyog dito banda sa may kaliwang parte ng bahay namin. Baka naman, huy! Anong akala nyo? Hindi ko kayo nakikita. Umari kayo dito. Basag na yung pangtago nyo. Kanina pa. Nang lumapit kayo sa bahay, wala na kayong sabulag. Ikaw diyang nasa bubungan ka, hinayupak ang hayop ka. Di ba hinahamon mo ako kanina? Halika, baba! Dali! Sabi ni Mang Ram. Itong isang nilalang na nasa dingding ay kitang-kita kong tila natataranta. Habang yung nasa bubungan naman ay pasipat-sipat kay Mang Ram na parabang nahihiya pa. Dinuro ng kamay ni Mang Ram at ang sabi ng mama. Kung iniisip ng mga ito na makakatakas sila, hindi na umano. Makakalayo pero maaabutan niya pa rin. Wala nang pangtago ang mga ito at hindi na magagamit nito ang linlang, maging ang abilidad na parang singaw ng hangin. Tumayo ang nilalang doon sa bubungan. Lumundag sa harapan ni Mang Ram. Mas lalo itong naging marinaw. Nagsalita. Nagkapitlagan kami gawa ng nakakatakot ang boses niya. Gasgas na parang bumubulusok ito. Si ate ay hindi kinaya at bumalik na lamang sa pagkahiga. Si nanay ay uminom na ng tubig at tapik ng tapik sa dibdib na halatang ninenerbiyos. Ang sabi nitong nilalang kung ano raw ang nabanggit niya kanina. Yun na yun at nagkita silang muli. Hindi niya umano inaasahan na magaling pala sa pangbasag itong si Mang Ram. Pero hindi pa rin umano siya natitinag. Mungkahi pa nito ay bakit daw hindi bunuti ng itak at nang magkaalaman na. Pagkatapos lang magsalita ay dinig ko ang tila sigawan doon sa kabilang bahay. Aba, mantakin yung may nakamasid din. Gaya ng sabi ko kanina, pati ang mga kapitbahay ay saksi sa pangyayaring ito. Bumunot ng itak itong si Mang Ram. Yung babaeng aswang na pinangalanan kong Iyay. Gumapang at tila ba iikutan si Mang Ram nun. Si tatay ay hindi nakapagpigil. Ang sabi ay tutulungan niya daw si Mang Ram. Kumuha ito ng itak pero nag-iiyak si nanay noon at sinabing wag na raw. Hinawat ko pero hindi napigilan. Bumaba ito ng bahay at tumabi kay Mang Ram. Itong si Tatay Rilal lang sinabing isa-isa raw. Sinita ito ni Mang Ram at bakit pa umano lumabas nun. Bumalik daw sa loob ng bahay. Ano ba umano ang nasabi niya kanina? Manatili lang at siya nang bahala. Pero hindi nakinig si tatay kaya yun. Nang malingat ay sinunggaban si tatay. Dahilan naman para mapaatras talaga ito. Sinugod naman ni Mang Ram yung sumunggab kay Tatay Relar. Tapos itong si Iyay kumakatkat ng niyog at nilundagan si tatay. Nadaganan yun at nagkasigawan kami. Hanggang sa may lumapit na lalaki. Anak ng kapitbahay namin na tumulong. Hinatak si tatay. May isa pang dumating.
Yung ama naman ng binatang yun at pinagtatataga ang babaeng aswang. Nagsilabasan na kami noon. May mga tao pang nagsitatingan. Lahat ay may hawak na itak. Ultimong yung lasinggerong kumpare ni tatay ay naroroon na. Yung babaeng aswang ay tinadtad pero ang kunat. Para bang hindi tinatablan. Hanggang sa umatras na ito ng umatras. Nakabig na patungong kanipaan ng laban. Hindi ko makita si Mang Ram kaya naman sumunod na rin ako nun. Hinimatay si nanay habang si ate naman ay inalalayan ng kapitbahay naming babae. Pinainom ng tubig. Si nanay ay pinasandal sa dingding at pinapaypayan. Nakarating doon sa may bakawan na at nagganda putik-putik yung mga tao. Tama ang sinabi ni Mang Ram na itong aswang ay wala ng abilidad. Hindi na ito nakakalayo. Oo at nakakaatras pero nasusundan pa rin. Merong nagdala ng flashlight. Hinahagilap ko noon si Mang Ram. Hanggang sa naroroon lang pala ito malapit sa may dagat. Nagkakaambahan noong aswang. May lumapit din doon na kapitbahay. Ang bagsik nitong lalaking aswang, Sir Seth. Umaangil at nakakatakot ang boses niya. Tapos dadapa ito sa lupa at susunggab nun. Yung malapit na kapitbahay ay nadampa sa nakataob na bangka. Hindi ito yung tipo ng laban na para bang mahirap paniwalaan. Parang away kanto lang. Hindi din biyasa sa itak itong si Mang Ram. Tapang lang talaga ang bitbit niya. Sugatan na siya nun. Ako noon ay nagdakot ng buhangin at sinasabuyan ko mukha ng nilalang pero hindi ako pinapansin. Hindi din napupuwing kahit paman aminado akong tinatamaan ng mga mata niya. Hanggang sa umabot na sa punto na doon na talaga sa may tubig naglalaban. Sa ilalim ito ng mga bakaw, nagkatampisawan na doon. Nangihina na si Mang Ram na mga panahon na ito pero yung kaninang nadamba sa may nakataob sa bangka, inikutan ng aswang. Hanggang sa binangga ito at nang matumba sa tubig, tinaganan yon. Doon na pinagtatataga ni Mang Ram. Kitang-kita ko yon. Habang nangyayari naman ito ay nagkakasigawan na doon sa kabilang parte. Ito naman yung lugar kung saan nagtungo ang babaeng aswang. Nakabalik ko si Jomi. Tumakbo. Hinabol naman yon. Hanggang sa naabutan at nataga sa may likuran. Sumubsob sa buhangin. Napakakunat niya. Para bang tunog na untog lang ang bawat pagtaga. Pero katagalan ay nag-iiyak ito. Gumagapang habang nagmamakaawa yon. Ang sabi ay wag daw siyang papatayin. Na may pamilya daw siya. Wala naman daw siyang balak na saktan yung buntis. Hanggang sa amoy-amoy lamang daw sila at pinapalipas lamang ang sumpong. Ako ba'y niloloko mo? Walang hiya kang hayop ka. Nakagat mo pa ako. Sabi ni Mang Ram noon. Dumampot na malaking bato yung kapitbahay namin at binagsakan ng ulo. Patay. Mura ng mura si Mang Ram. Bakit daw binagsakan ng bato? Aalamin pa sana niya kung saan nakatira. Nagdadabog si Mang Ram at kamuntikan pang masuntok yung kapitbahay namin. Hindi naman nakaimik yun. Hindi na nakagalaw yung Jomi. Wala na talaga. Ang laki ng bato na dinagan eh. Kahit anong kunat eh, hindi talaga uubra yun. Baon yung ulo sa buhangin. Kitang-kita ko pa yung pagtagas ng dugo. Sinusuri pa ito ni Ram pero wala na talaga. Panay ilong si Mang Ram at patuloy sa pagmumura. Dapat ay hindi daw pinatay. May paraan naman siya para madala ito. Banas na banas at kitang-kita ko talaga nakasimangot na mukha niya. Ilang sandali ay nagmungkahi si Mang Ram dito sa kapitbahay namin na maganda ng maraming tangkay. Mga panggatong at bao. Mga kahoy. Sumunod yung kapitbahay namin noon. Pinuntahan ng isa. Nasa loob ng napakasukal na bakawan. Para ako masusuka nun. Iba pa lang talaga kapag nakakita ng pinatay sa harap mismo. Samantala nakikita na namin noon ang mga tao sa unahan. Nakapalibot sila sa babaeng aswang. Naliligo ito sa putik at dugo. Ang daming sugat at nasaan yung tao. Inangat ni Mang Ram ang buhok at hiniwa ng itak ang buhok na yon. Nagtataka ako kung bakit kinuha niya yung buhok na ito.
Ang sabi ni Mang Ram ay pakawalan na lamang ang babae. Pero wag na itong babalik pa. Tinanong ni Mang Ram kung saan nakatira. Umamin ito at hindi pala doon sa poblasyon. Sa may bukid ito banda pero matao ang lugar. Tinanong din ni Mang Ram ang pangalan. Ang sabi ni Mang Ram, isasangguni niya sa mga biyasang albularyo kapag nanalasa pa. Alam na niya ang pangalan at may magagamit pa siyang buhok para parusahan ito. Doon ko palang napagtanto na gagamitin pala ito ni Mang Ram. May pamamaraan siguro ang mga albularyo na maparusahan yung gamit lang ang buhok nun. Naisip ko doon noon na ito na siguro yung sinabi ni Mang Ram na paraan para madala ang mga aswang. Alam niyo, oo, aswang tong babae pero nakakaawa tingnan eh. Nakayuko tapos umiiyak. Ilang mga sandali ay inalalayan ito ni Mang Ram at sinabing pagkatandaan yung mga nabanggit niya kanina. Pasuray-suray na umalis ang babae. Walang alam ito na ang kanyang kasama'y patay na. Natumba pa nung makarating sa pilapil. Wala namang nagawa ang mga tao doon pero may mga nagalit. Bakit daw pinakawalan? Ay naman kay Mang Ram, tao din daw yon at bigyan ng pagkakataon. Yung labi na nasa tabi ng dagat ay sinunog. Inabutan ng umaga. Nagkaulirat si nanay. Napakaraming tao sa bahay na nakikiosyoso. May nagsabi pa na puntahan daw ang tirahan ng aswang. Ang sabi ni Mang Ram ay siya na raw ang bahala doon at wag na lang makikialam. Hindi ko na alam kung anong nangyari noon pagkatapos. Basta kami mga 1 buwan na siguro bago pa makabalik sa normal na trabaho. Nabisuhan kami ni Mang Ram na wag muna magpakumpiyansa. Baka gumante. Oo at may hawak siyang pampatay doon sa isang babae pero baka may mga kaanak ito. Ultimong yung mga kapitbahay namin para mga dagang nasa bahay lang palagi. Magpaganon pa man, nagpapasalamat talaga kami kay Mang Ram. Siguro kung hindi dahil sa kanya, may nangyari talaga sa buntis kong kapatid.